Naranasan mo na ba ang pakiramdam na ikaw ay isang estranghero sa sarili mong tahanan? Paano kung ang mga taong dapat ay nagmamahal at nagtatanggol sa iyo ang siya pang unang humihila sa iyo pabagsak at yumuyurak sa iyong pagkatao? Maniniwala ka ba na sa likod ng bawat luhang iyong ipinapatak ay may mga nakatagong biyaya na higit pa sa iyong inaakala? Kung ganon, bago natin simulan ang istorya mga kahuwana Tales, ay pakipindot lang po ng subscribe button para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Ang mansyon ng mga Villarama ay saksi sa karangyaan, ngunit sa loob nito ay may isang kwentong puno ng pait. 5 silang magkakapatid, ang panganay na si Antonio, ang kambal na sina Bianca at Celine, at ang barumbadong si Dante, at ang bunso na si Maria. Sa kabila ng kanilang yaman, tila isang anino lamang si Maria sa loob ng malaking pamamahay na yon. "Maria, nasaan na ang kape ko? Kanina pa ako nag-iintay." Sigaw ni Antonio mula sa balkonahe. "Eto na po, Kuya Antonio." Malumanay na sagot ni Maria habang dala ang tray. "Ang bagal mo naman talaga kahit kailan. Para kang pagong na pilay." Singhal ni Bianca habang nagpapahid ng mamahaling kolorete sa muka. "At pagkatapos niyan, ayusin mo ang mga sapatos ko sa walk-in closet. Gusto ko, ayon sa kulay ang pagkakaayos." "Opo, Ate Bianca," sagot ni Maria, nakayuko ang ulo. "Huwag mong kalimutan ang kotse ko, Maria." Hirit naman ni Dante, nakagigising lamang. "Marumi ang gulong. Ayoko nang may bahid ng putik kapag umalis ako mamaya." Si Maria, ang tanging anak na hindi nagmana ng kayabangan ng kanyang mga kapatid. Siya ay busilak ang puso, matiisin, at laging inuuna ang iba bago ang sarili. Para sa kanyang mga kapatid, siya ay hindi kapamilya, kundi isang utusan na walang bayad. Ang kanilang ama, si Don Chodoro, ay isang kilalang negosyante. Ngunit sa paglipas ng panahon, humina na ang pangangatawan nito. Isang gabi, bigla na lamang itong bumagsak habang nasa hapunan. "Papa, anong nangyayari sa inyo?" Sigaw ni Maria. Siya ang unang tumakbo sa tabi ng ama. Ang 4 na kapatid ay nagkatinginan lamang. Tila mas inaalala ang gulong sa hapagkainan kaysa sa kalagayan ng kanilang tatay. "Baka napagod lang yan sa opisina," wika ni Celine habang patuloy sa pagkain. Ngunit maluba ang sakit ni Don Chodoro. Sa mga sumunod na buwan, tanging si Maria lamang ang nag-aalaga sa kanya. "Maria, anak," bulong ni Don Chodoro isang gabi habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. "Salamat sa iyong pag-aalaga. Huwag ka mag-alala. Alam ko ang lahat. Alam ko ang kabutihan ng puso mo." "Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Papa. Magpahinga na po kayo." Umiiyak na sagot ni Maria. Hindi nagtagal, pumanaw si Don Chodoro. Ang buong mansyon ay nabalot ng pait, lalo na para kay Doña Elena, ang kanilang ina. Sobrang pagmamahal nito sa asawa, kaya naman matapos ang libing, hindi na rin ito kumain at laging nakatitig sa kawalan. "Mama, kailangan niyo pong kumain," pakiusap ni Maria sa ina. "Wala na ang iyong ama, Maria. Wala na ang dahilan ng aking paghinga," hikbi ng ina. Sa loob ng 1 buwan, sumunod si Doña Elena sa kanyang asawa. Ang 5 magkakapatid ay naiwang ulila sa magulang, ngunit hindi sa kayamanan. 1 linggo matapos ang libing ng ina, nagtipon-tipon ang magkakapatid sa malalaking library ng mansyon para pag-usapan ang pamana. Si Antonio ang nagpasimula ng usapan. "Dahil ako ang panganay, kinuha ko ng listahan ng mga ari-arian ni na Mama at Papa," sabi ni Antonio habang may hawak na mga papeles. "Dapat pantay-pantay tayo dito, Antonio," sabi ni Dante. "Pero syempre, dahil si Maria ay parang katulong lang naman dito, hindi niya kailangan ng malaki." "Tama si Dante," sang-ayon ni Celine. "Anong gagawin ni Maria sa malaking lupain? Hindi naman siya marunong magnegosyo." Tumingin si Maria sa kanyang mga kapatid. "Kahit ano pa pong ibigay niyo sa akin, tatanggapin ko.
Wala po sa akin ang yaman. Ang mahalaga ay maayos tayong magkakapatid. Nagtawa na ng apat. Ang drama mo, Maria. O ito, sabay hagis ni Antonio ng isang lumang titulo ng lupa. Ang bawat isa sa amin ay kukuha ng tig 5 hektaryang lupain sa kapatagan. Iyong mga prime properties. At ikaw, dahil ikaw ang pinakamasipag magbungkal, ibibigay namin sa iyo ang maliit na lote sa paanan ng bundok. 1 hektarya lang yan, mabato at tuyot. Bagay sa'yo. Tiningnan ni Maria ang titulo. Ito ay isang liblib na lugar, malayo sa lungsod, at kilalang walang tumutubo dahil sa tigang na lupa. Salamat po, mahinang sabi ni Maria. Sige na, mag-impake ka na ng gamit mo, utos ni Bianca. Mula ngayon, hindi ka natitira sa mansyong to. Balak naming gawing hotel ang bahay na to at wala kang lugar dito. Walang nagawa si Maria kundi ang lumisan. Dala ang kanyang kakaunting gamit. Pinungo niya ang maliit na loteng ibinibigay sa kanya. Pagdating niya roon, totoo ang sinabi ng kanyang mga kapatid. Mabato ang lupa, maraming damong ligaw at tuyot ang paligid. May isang maliit na dampa roon na dati ay bodega ng mga gamit sa pagsasaka. Dito ako magsisimula, sabi ni Maria sa sarili habang pinapahid ang kanyang luha. Hindi ako susuko. Araw-araw maagang gumigising si Maria. Nagsimula siyang magbungkal ng lupa kahit na sugat-sugat na ang kanyang mga kamay. Nais niyang taniman ng lupa ng mga gulay upang may makain at maibenta sa palengke. Isang hapon habang naguhukay siya sa gitna ng lote para gawa ng balon, tumama ang kanyang piko sa isang matigas na bagay. Ano kaya yon? Bato na naman ba? Tanong niya sa kanyang sarili. Pinagpatuloy niya ang paghuhukay at pag-aalis ng lupa gamit ang kanyang mga kamay. Laking gulat niya nang makita ang isang dulo ng isang bakal na baul. Dahil sa kuryosidad, lalo pa niyang ginalingan ng paghuhukay hanggang sa lumitaw ang kabuuan nito. Hindi lang isa, kundi 3. 3 malalaking baol ang nakabaon doon. Gamit ang isang malaking bato, sinira niya ang kinakalawang na trangka ng unang baol. Nang bumukas ito, tila nabulag si Maria sa sobrang liwanag na nagmumula sa loob. Ginto? Bulong niya. Puno ang baol ng mga baras ng ginto, mga alahas na may mamahaling bato, at mga antigong barya. Binuksan niya ang pangalawa at pangatlong baol. Puro kayamanan din ang laman ng mga ito. Sa loob ng huling baol, may isang sobrang plastik na naglalaman ng isang sulat. Binasa ito ni Maria nang may nanginginig na kamay. Para ito sa aking bunsong anak, si Maria. Alam ko, anak, na kapag binabasa mo ito, wala na ako. Alam ko rin kung paano ka itrato ng iyong mga kapatid. Noong nabubuhay pa ako, itinago ko ang pinakamalaking bahagi ng kayamanan ng ating pamilya sa loteng ito. Alam ko kasing ang mga kapatid mo ay gahaman at mahilig sa mga bagay na madaling makita. Alam kong ito lang ang ibibigay nila sa iyo dahil sa tingin nila ay walang silbi ang lupang ito. Ngunit alam ko ring ikaw lang ang may sapat na sipag at tiyaga na magbungkal ng lupang ito. Ang kayamanang ito ay para sa iyo, Maria. Gamitin mo ito sa kabutihan. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng aking puso. Nagmamahal, Papa. Napahagulgol si Maria, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal ng kanyang ama na kahit sa kabila ng buhay ay nagawa siyang protektahan. Lumipas ang 2 taon, ang maliit at tuyong lote ni Maria ay naging isang napakalaki at modernong farm. Nagpatayo rin siya ng isang simple ngunit napakagandang mansyon sa gitna nito. Hindi na siya ang yuyuko na dalaga. Siya na ngayon ang isang matagumpay na negosyante, ngunit nanatiling mapagkumbaba. Samantala ang kanyang mga kapatid ay nagkaroon ng malaking problema. Dahil sa luho at maling pamamahala, mabilis na naubos ang kanilang minanang pera. Ang tig 5 hektaryang lupa nila ay naisangla
at kalaunan ay naremata ng bangko. Nag-away-away silang apat, nagsisihan kung sino ang may kasalanan sa kanilang pagbagsak. Isang araw nabalitaan nila ang tungkol sa isang misteryosong donya na nakabili ng malaking lupain sa probinsya na nagmamay-ari na rin ng mansyong dati nilang tinitirhan na nabili nito mula sa bangkong nag-foreclosure. Kailangang humingi tayo ng tulong sa may-ari ng mansyon, sabi ni Antonio na ngayon ay luma na ang damit at gusot-gusot. Baka matulungan niya tayong makahanap ng trabaho o mabalik sa atin ang bahay. Sana ay mabait siya, sabi naman ni Celine na wala na ang mga mamahaling alahas. Nagpunta silang apat sa mansyon. Pagdating nila sa gate, hiningi nila na makausap ang may-ari. Pinatuloy sila sa loob ng engrandeng sala. Habang naghihintay, manghang-mangha sila sa ganda ng loob ng bahay. Mas maganda pa ito noong panahon ng kanilang mga magulang. Isang babae ang dahan-dahang bumaba mula sa hagdan. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestido, ngunit ang tindig nito ay puno ng dignidad. Hindi makapaniwala ang apat na kapatid. Maria? Sabay-sabay nilang sambit. Kumusta kayo, mga kapatid ko? Mahinahong tanong ni Maria. Paano? Paano ka naging ganito kayaman? Tanong ni Dante, hindi makatingin ng diretsyo. Akala namin ay naghihirap ka sa lupang ibinigay namin sa iyo. Ang lupang sa tingin nyo ay walang silbi, ay siyang naglaman ng tunay na pamanang iniwan ni Papa. Sagot ni Maria. Ipinakita niya ang sulat sa kanilang ama. Nang mabasa nila yon, napayuko ang apat. Ang inggit at kasalanan ay gumuhit sa kanilang mga muka. Maria, sorry. Umiiyak na sabi ni Bianca. Naging masama kaming mga kapatid sa'yo. Wala na kaming matirhan. Wala na kaming pera. Patawarin mo kami. Lumapit si Maria sa kanila. Pinapatawad ko na kayo matagal na. Pero hindi ko maibibigay sa inyo ang yaman ko para lang gastusin nyo sa mga luho nyo. Binili ko ang mansyong ito upang hindi mapunta sa ibang tao ang alaala ni na Mama at Papa. Makakatira ba kami dito? Tanong ni Antonio nang may pag-asa. Tumingin si Maria sa kanila nang may seryosong muka. Maaari kayong tumira dito, pero may isang kondisyon. Ano yun? Walang mga utusan sa bahay na to, wika ni Maria. Kayo ang maglilinis ng sarili niyong kwarto. Kayo ang maglalabas sa sarili niyong mga damit. At kung gusto niyong kumain, kailangan niyong tumulong sa pagtatanim sa aking farm. Bibigyan ko kayo ng sahod bilang mga manggagawa, hindi bilang mga amo. Nagkatinginan ng apat. Ang dating mga amo ay magiging mga manggagawa sa ilalim ng kapatid na dati nilang minamaltrato. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Hindi sila makalapit ng husto kay Maria dahil sa matinding kahiyan. Ramdam nila ang pader na itinayo ng sarili nilang mga nakaraang gawain. Si Maria ay naging napakayaman, hindi lang sa pera, kundi sa prinsipyo at kabutihan. Habang nakatingin si Maria sa malawak niyang lupain, alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang gintong nahukay niya, kundi ang pagkakataong maitama ang pagkakamali ng kanyang pamilya at maituro ang halaga ng pagpapakumbaba. Sa huli, nanalo pa rin ang kabutihan ng puso. Ang kwento ni Maria ay isang paalala na ang mga taong inaapi at minamaliit ay siyang madalas na pinagpapala sa tamang panahon. Huwag nating hamakin ang maliliit na bagay dahil minsan doon nakatago ang pinakamalaking biyaya ng langit. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o sa dami ng ginto, kundi sa busilak na puso at katatagan ng karakter. Ang kasakiman ay naghahatid ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba at pagtitiis ay nagbubunga ng walang hanggang gantimpala. Tandaan, ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang bawat patak ng luha ng mga inaapi at sa takdang panahon, siya ang magbibigay ng katarungan.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong storya. Uli ay maraming salamat po. At God bless us all.